Manalangin po muna tayo bago tayo magsimula, no? Ama, nagpapasalamat kami sa iyong banal na presensya na patuloy na gumagabay sa bawat isang naririto sa iyong bahay sambahan. We welcome your holy present, God. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Muli mong linisin ang aming mga puso at bigyan ng kapayapaan ngayong umaga. Mangusap ka po, Panginoon. Ano man ang nais mong sabihin sa amin, makikinig kami sa iyong salita. Naway gabayan kami ng Espiritu Santo. Kami po ay nagpapasalamat, Ama, sapagkat sa simula pa lang ng mga awitan ay agad naming nadama ang iyong banal na presensya. Pagpalain mo nga po ang gawaing ito at bigyan ng masaganang pagpapala ang bawat makikinig at susunod sa iyong mga salita. Sa iyo lamang nauukol ang lahat ng kapayapaan, ang kaluwalhatian, at ang pasasalamat. Tanggapin mo ang aming taos-pusong pagsamba sa pamamagitan ng pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon. Amen. Sa mga minamahal naming mga kapatid sa Paysawan, Bagak, Bataan, mga minamahal naming panauhin ngayong umaga, gayon din sa mga regular na nanonood po sa YouTube channel na ito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. No? Marami tayong mga panauhin sa umagang ito at nakita ko, ngayon ko lang nakita yung mga mukha ng iba. No? Salamat po sa inyong pagdalo at kayo po ay amin pong buong pusong wini-welcome po sa church ng Lord's Temple. No, ha? Noong nakaraang linggo, nagdaos tayo ng 33 taong anibersaryo sa ating templo. No? Salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pangangalaga sa atin. Patuloy tayong sinusubaybayan at pinaalalahanang ipahayag sa ating kapwa ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tila kulang pa po sa mga churches ngayon ay ang pag-aalala, no, tungkol sa mga taong naliligaw at napapahamak. No? Mapapansin natin, no, ang kakulangan ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. No? Napansin natin yan. Maging ang kanilang mga pamilya, hindi gaanong inaalala. No? Katunayan, maraming mga mananampalataya pa, ang mga mahal nila sa buhay, wala pa po rito. No? Parang tinanggap na nila yung doktrina ng universalism, no? Ang universalism po kasi ay naniniwala na mabuti ang Diyos, na ang lahat daw ay maliligtas kahit walang gawin at hindi daw pababayaan ng Diyos, no? Na lahat daw ng mga taong tapat, anuman ang kanilang relihiyon o pananampalataya ay mapupunta po sa langit. Ito po ay isang malaking kasinungalingan, no? At alam natin na walang katotohanan ang paniniwalang ito. No? May mga Kristiyano na hindi nababahala sa kaluluwa ng mga ligaw. Pag sinabi ko mga ligaw, hindi po nakakilala yun. Hindi alam ang direksyon ng buhay. No? Sa umagang ito, hayaan natin ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga apostol ang magpaalala sa atin ng hiwaga tungkol sa kaligtasan para sa mga napapahamak. No? Kaya yung mga panauhin natin, makinig kayo mabuti. Maski mga matatagal na pananampalataya, alam nyo, may panganib, ano? Maaaring hindi tayo aware, pero may malaking panganib sa masyadong complacency, no? Yung masyadong tiwala sa sarili, no? Ha? So, ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay the destruction of the lost, no? Tulad na sinabi ko po kanina, inilarawan po ni Jesus ang kanyang mga layunin para sa kaligtasan ng tao. Ito yung kanyang ginawa, no? Pinili niya ang mga salitang puno ng kayamanan at tagumpay para sa ating buhay. No? Sinabi niya sa Lucas 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Precisely, yan po yung punto, yan po yung object, ito po yung dahilan kung bakit naparito ang anak ng tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pansinin po natin ang salitang ginamit, hanapin at iligtas ang naligaw. No?
So, puntahan po natin yung Roman number 1 as proclaimed by Jesus in His Sermon on the Mount. No? Madalas, hindi binibigyan ng mariing pansin ng maraming Kristiyano ang tungkol sa impyerno na binanggit ng Panginoong Hesus sa kanyang sermon sa bundok. Tama yung narinig nyo, impyerno po yung word na yon. No, ha? Ang impyerno ay isang dako kung saan ay may ganap na kamalayan ang tao na siya ay nahiwalay sa Diyos. Kung ang isang tao ay tumanggi sa Diyos at hindi kailanman sumuko sa Kanya sa pagsisisi, ang tao po ay papasok sa kawalang hanggang kamatayan ng walang Diyos. Doon po ay mararanasan niya ang pagdurusa na inilarawan ng Panginoon. Isang dako ng walang hanggang apoy kung saan ang masasama ay parurusahan pagkatapos ng kamatayan. Pero mo namatay ka na, parurusahan ka pa. At hindi po nagbibiro ang Panginoong Hesus nang sabihin niya ang isang magandang halimbawa sa Mateo 5:22. Atin pong basahin. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Sa makatuwid, tunay po ang impyerno. No, ha? Sa simpleng salita, sinasabi ni Jesus na ang makasalanan ay hahatulan po ng Diyos, kaya nanganganib na maparusahan ng tao sa impyerno. Ayan po, nandiyan po yan. In-highlight ko nga po yan. No? Totoong may impyerno at hindi dapat na maliitin o kaya ay baliwalain. Sa gayon, maliwanag po itong maipahayag sa mga naliligaw. Dapat alam ng mga tao yan. No? Mga taong mga walang kamalay-malay. Ganito pa ang sinabi ng Panginoon sa Mateo 5:29 hanggang 30. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Again, nandiyan po yung salitang impyerno. Reality po siya, no? Hindi ko na ipaliliwanag. Sa mga pag-aaral natin, pinag-aaralan na po yung mata at saka yung kamay. Literal po ba to o hindi? No? Dapat naintindihan ng mga mananampalataya to, no? Pero hindi po yan ang aking pupuntuhan. Nagbigay na muli si Jesus ng babala sa katotohanan ng impyerno. Sa panahon ng kanyang pampublikong ministeryo, nagbabala siya upang makaiwas ang tao sa walang hanggang parusa sa impyerno. Hindi po siya nagkulang. Katunayan, hindi kalooban ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat po ay dapat magsisi. Nagbabala rin siya, nakakaunti ang makakasumpong sa daan patungo sa buhay. Meaning, maraming tao ang mapapahamak, nasa sideline lamang at hindi maliligtas. Kaya patuloy siyang nag-aanyaya sa mga tao. Patuloy siyang nag-aanyaya ang kanyang mga alagad, ang mga manggagawa ng iglesia, patuloy na nag-aanyaya sa mga taong nadoon sa labas. No? Sa aklat po ng Mateo 7:13 hanggang 14, ito naman ang mababasa natin sa sinabi ng ating Panginoon Jesus. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. The usual, ganyan po ang tao. No? Siyempre, kung saan yung mas madali, mukhang etong okay dito, mas okay dito. Dito, maraming tao dito. Kaya hindi nila makita yung katotohanan kumisan. At hindi lamang ito. Maging yung mga taong relihiyoso, no? Even those people who goes to church, no? Yung mga so-called Christian, no? Mga Kristiyano na nanalig sa Kanya ay maaaring maligaw at mapahamak. Posible po yun. Tinalakay po yun noong nakaraang linggo, no? Katunayan, nilinaw ito ng Panginoon sa Mateo 7:21 hanggang 23. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Sino po yung mga tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Yan po yung mga na-enlighten. Yan po yung, may Diyos pala. Kaya tumatawag sila sa Panginoon eh. Not necessarily umaaten sila sa church. Maraming mga tao, pag tinanong may Diyos ba? Meron. Nagpipray ka ba sa Kanya? Oo, meron. Pero hindi niya kilala, no? Yun po yung pagkakaiba niyan. Pero ang sinasabi ni Jesus sa verse 22 ganito, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, ang wika ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito mga deboto ito mga sumasamba ito sa Diyos mga masipag yan Yan ay nag-aali pa ng kung ano-ano sa altar, no? Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ang saklap Biro mo, attend ka ng Diyos, pala hindi ka lamang kilala. Marami ang madidiscover ng iba yan, no? Kaya yung mensahe every Sunday, kaya may church, kaya may message, because precisely to remind us of our position before God. No? Napakaliwanag naman, di ba? Itinuturo ni Jesus sa karamihan po, maging ang mga taong relihiyoso na tumatawag sa Kanya, ay maaring maligaw at mapahamak. Possible po yun. Katunayan, nilinaw niya ito sa Kanyang talinhaga. Nagbabala siya na maraming nasa loob ng Kanyang kaharian ang mapapahamak. So, obserbahan natin yung talinghaga, no? Letter B, in His parables, no? Sabi po sa Mateo 13:41 hanggang 43, ano sabi? Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Reality po yan. Hindi po yan inilagay sa Bible para lang takutin ng tao. Hindi po. Nilagay yan bilang babala para matandaan natin na, at sino ang gagamitin? Mga anghel ang magtitipon sa kanila. At ang sabi sa verse 43, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama, makinig ang may pandinig. It's a warning, no? Buhay na buhay po ang impyerno. May mga nagsasabi even Christians sometimes, they don't teach hell. Huwag niyo tuturo yan sa mga tao. Ako hindi, tututuro ko para malaman nila. Kaya nga naglagay sa EDSA rin, bawal tumuwid, nakamamatay. May babala Dapat paalalahanan sila. Kung pupunta ang tao sa impyerno, hindi niya alam kung ano impyerno, dapat alam nila. Doon walang hanggan, walang katigil-tigil, araw at gabi, magdudusa ka. Gusto mo ba yon? Sino ba may gusto nun? Wala naman may gusto nun pero ang problema, yung mga hindi nakakaalam. Yung lakad ng lakad, punta ng palengke, gising ng umaga, hindi naalala ang Diyos, walang alam, hindi niya alam ang babala na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Kawawa sila, no? So, mariing pinalala ni Jesus na mag-ingat at manatili sa pananampalataya ang bawat isa, lalo na ngayong nasa huling dako na tayo ng panahon. O narito pa ang patuloy niyo sa Mateo 13:49 hanggang 50. Ano sabi niya? Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ayan na, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid. At ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Yun lang ang magagawa mo, wala kang magagawa. Kundi magngalit ang ipin mo, mag-iingay yan. Alam mo yun? Ginigiyagis ng ipin sa ipin. At wala kang na magawa, yun lang ang magagawa mo. Of course, walang may gusto niyan. Pero kung hindi ka kasi makikinig, napakapalad ng mga panauhin natin na binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na makarating dito dahil gusto ng Diyos na mapakinggan niyo ang aral. Huwag natin ipagwawalang bahala na parang, wala. Akala kasi nung ibang tao, pag niyayaya mo sila sa church, para daw sila gawing banal. Hindi po. Hindi kami nagpapabanal. Ang Diyos ang nagpapabanal. Kapag dito, masama ang buhay mo, pagdating mo, nakinig ka at sumunod ka,
Ang buhay mo ay magiging mabango. Ang buhay mo ay pagagandahin ng Diyos. Aayusin ng Diyos, pati pamilya mo, ang buong sambahayan mo. Yan ang ginagawa. Wala po kaming kapangyarihan. Ang tanging may kapangyarihan lamang ay ang Diyos. Dahil pinagbigyan nyo, nakinig kayo, tinanggap nyo ang paanyaya sa inyo, dumalo kayo sa church, mapalad kayo. Kayo po'y pinagpala ng Diyos. Di ba? Hindi ba maliwanag na tinuturo ng Panginoon Jesus na marami ang mapapahamak? Matinding paalala po ito doon sa mga, sabi ko nga kanina, mga kampante. No, ha? Kampante lang sa kanilang mga buhay. No? Napapaalalahanan po tayo. Punta natin yung letter C. In His Great Commission. No? Sabi dito ay, as proclaimed by Jesus in His Sermon on the Mount, in His parables, in His Great Commission. Hindi po isang bagay lamang ang paalala, maraming bagay. Iniutos ng Panginoon sa kanyang mga apostol na ipangaral ang kaligtasan at ang kahatulan na darating sa buong mundo. No? Kailangan ipangaral natin, yung mga Christians na nananampalataya, nananatiling tapat sa Kanya, kailangan ipangaral ito sa lahat ng dako. No? Kailangan ipangaral ito. Lalong-lalo sa mga taong hindi nakaranas na dumalo sa isang tunay na iglesia. Alam niyo, marami pong iglesia, no? Pero may tunay na iglesia talaga. Ang ibig sabihin sa mga panauhin natin, ang ibig sabihin ng iglesia, church. Tayo po yung iglesia. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi po siya pangalan ng tindahan o tinda o kung ano man. Iglesia, mga mananampalataya po yan. No? Tunay na iglesia. No? Isang templo na nagpapahayag ng tunay na ebanghelyo ni Kristo at matuwid. At ito'y dapat mapakinggan ng bawat isa and no exception. No? Sabi po sa aklat ng Marcos, sa 16, 15 hanggang 16, ito po sinabi ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Tingnan niyo po yun, ha? Take notice. No? Habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Andiyan naman eh. Di ba? Wala kang sasabihin na, ay hindi ko po kasi alam yan eh. Umattend ka na nga ngayon sa church eh. Nakinig ka na nga eh. Binabasa na nga natin yung scripture eh. Nakita niyo po yun? Kaya hindi mo pwede sabihin na, naku, sorry po, hindi ko po alam, Panginoon. No? Napakahalaga po ng habilin nito, mga kapatid. No? Inihiling ni Jesus na ipangaral ang pagsisisi sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. Kailangan makinig ang may pakinig. No? Meron pa po sa Lucas 24, 46 hanggang 47, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangan maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. We have to cover every nation, every city, every barangay. Kaya mga Kristiyano, yung mga nakakilala talaga, sinasabi nila ligtas sila. Naku mga kapatid, kung talagang ligtas ka, no, lalabas yung katotohanan sa labi mo. No? Magkakaroon ka ng priority. No? Napansin niyo ba sa church ngayon, ang call time natin nagiging maaga na. Maganda nakafocus yung mga tao kasi yung time hindi natin pag-aari eh. Alam ba niyo yung oras? Hindi po atin yan eh. Dumadaan lang yan, kaya gamitin mo kaya hindi. Andyan yan. No? At ang time na uubos. No? Kamala-mala mo, hindi mo alam eh. 50 years old ka na. Mamaya-maya eh, di ba? Yung mga teenager na dating mga 17, 18 lang, yun pala eh. 3 na ang anak. Ang oras po napakahalaga. No? Kaya wag natin sayangin yan. No? Kita niyo po yun? So, bakit kailangan ipangaral sa mga tao ang kanyang pangalan? Bakit kailangan ipangaral ang pangalan ng Jesus? Bakit kailangan ipangaral ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan? Kasi kung hindi totoo ito, no, ibig sabihin yan, hindi totoo sa iyo yung pagkapahamak ng mga taong naliligaw. Araw-araw po, hindi ba niyo napapansin,
Kunin niyo po yung listahan sa may mga punerarya. Araw-araw po halos may namamatay. Sa buong Caloocan, sa buong lungsod. Yung mga taong yan, di naman nakakilala sa Panginoon eh. Alam lang nila ang pangalan ng Panginoon, Jesus. Pero hindi naman nila naipamuhay. Wala silang relasyon. No? Wala. Makita niyo ba yun? So hindi lamang pagpapahayag, no? O rather, hindi lamang ipinahayag ni Jesus ang pagkapahamak ng mga naligaw, kundi nilinaw din niya ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Dito makinig kayo mabuti, lalo yung mga panauhin natin. Mahalaga po itong linyang ito. No? Pakinggan niyo po itong mabuti. Ang sabi ni Jesus sa Juan 14:6, sumagot si Jesus. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang tao kasi kung saan gusto pumunta, ang daming shortcut, no? Pupunta sa, sorry po, no? Sa mga hindi namin layunin na insultihin yung inyong pananampalataya, pero hindi ka dapat sumamba sa mga bato, sa mga kahoy, at kung ano-ano pang mga ipinagbibili at may halaga na binibenta nila, no? Hindi po kasi tunay na Diyos yan, eh. No? Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, wala pong ibang daan. Siya rin ang katotohanan. At nasa Kanya ang buhay. At wala makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, ang wika niya. Hindi ka rin pwede pumunta sa mama mo. No? Bigla ka nagkaroon ng mama. Ano ha? Hindi po totoo yan. No? Mali po. Liwanagin mo ang pag-iisip mo. No? Again, I don't want to insult people who believe on those mga things na ganyan. No? Gusto ko lang dalhin yung katotohanan. No? Wala pong iba kasi. Para makapunta ka sa langit, dadaan ka lamang kay Jesus. Siya lamang ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Intindihan niyo? Walang iba. Pag sinabing siya lang, wala na pong iba yun. No? O, kung pupunta ka sa Ama, biro mo, ang dadaanan mo sino? May binanggit ba? Dadaan ka kay Mama? Pupunta ka kanino? Sa bato? Sa Iskayola? Ay, naku, mga kapatid naman. No? Tanda-tanda na natin, marunong naman tayo. Pinag-aral naman tayo ng mga magulang natin. Basahin niyo yung Biblia dahil yung Biblia nagsasalita ng katotohanan. Wala pong binabanggit doon tungkol sa mama natin. No? No? Yun po yun. So pansinin din natin ang pagkapahamak ng mga naliligaw tulad ng pahayag ni Apostol Pedro. No? Punta natin yung second part. As proclaimed by his apostles. No? Si Apostol Pedro po ay nanawagan sa mga tao. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, mababasa niyo ito sa Aklat ng Mga Gawa, sa 3:19. Ganito po nakasulat. Kaya nga, ang wika niya, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Ang linaw, no? Magsisi kayo. Pagsisihan niyo yung pagsamba sa mga hindi naman Diyos. No? Niyayakap ninyo. Yung Diyos niyo nasa pitaka. Hindi po pwede ilagay ang Diyos sa pitaka. No? Pasensya na po. No? Ang Diyos po ay hindi natin nakikita. Siya ay Panginoong Diyos na buhay, na bagamat di natin nakikita niya tayo. At ginagabayan niya tayo. Kung tayo ay merong personal na relasyon sa Kanya. Maliwanag po yan. Huwag tayong mag-isip ng mga pantasya. No? Wala pong ganyan. No? Pero pagdating sa bahay, pero mo niluluhuran mo yung hindi naman Diyos, mali po yan. No? Binibigyan diin ng talatang ito ang kapangyarihan ng pagbabago sa pamamagitan po ng pagpapatawad ng Diyos. Kailangan nating magsisi. No? Tinitiyak rito sa atin na sa pamamagitan po ng pagsisisi at mga gawain ng ating Panginoon, ang ating mga kasalanan ay ganap na mapapawi. Ang Diyos mabuti. No? Pag humingi ka ng tawad sa Kanya, patatawarin ka niya. Hindi siya nagmamatigas. Hindi katulad natin. No? Tayo, pag humingi ng tawad, kumisa sa kung kanino man tayo nagkasala, parang ang hirap patawarin, di ba? Ang Diyos hindi ganyan. No? Ang Diyos mabilis siya magpatawad. Basta totoo sa puso natin ang paghingi ng kapatawaran na ito. Sa madaling salita, kung humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, wala ka ng pananagutan sa kasalanan. Kasi patatawarin ka ng Diyos No? So, binabanggit nito ang saganang biyaya at habag ng Diyos na nagpapakita ng kanyang pagpapatawad upang maibalik ang taong tunay na naghahanap sa Kanya. No? Kaya,
the next time na pupunta ka ng church, no, huwag kang maliligaw, pumunta ka sa church na nagtuturo ng tunay na dalisay na salita ng Diyos. Huwag yung pupunta ka sa church, bubulong-bulong yung nagsasalita, hindi mo naman maintindihan kung ano nung mga sinasabi. At hindi naghahatid ng kaligtasan sa tao. Hindi namumulot ang tao. Matagal po kami sa Roman Catholic. Buong pamilya namin, nagpakaloko dyan. Lahat ng prosesyon, ang lola ko umahawak. Isipin nyo, sa Paco, mula sa may Zamora, Peña, Francia, hanggang Paco, umiikot na ganyan. Kami po ang namumuno. Isipin niyo. Nag-aaral ako sa Catholic Church. Pero ni minsan di ako nakapakinig ng kaligtasan tungkol sa kalagayan ng tao. Napakasaklap eh. Buti nga, hindi kami namatay kaagad. Buti, kahit paano. Nakaabot pa. Di ba? Nakabasa pa at nakapakinig pa ng mga dalisay na salita ng Diyos. Tagal. Pansinin niyo po yun. Wala man tinuturong kaligtasan dyan eh. Ang tinuturo dyan yung puro mga kautosang pantao, no ha? So alalahanin din natin ang tanging kaligtasan ay matatagpuan lamang doon sa sinabi ka na. Tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Mga Gawa, Kabanatang 4, 10 hanggang 12. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Nagsasalita po dyan si Apostol Pedro. Pinapakita niya, pinagaling ito ng Panginoong Jesucristo. At ang nagpagaling dyan, yung taong ipinako niya sa krus. Gulat ng mga tao. Hindi mo ginawa nila yun. Samantalang mabuti naman ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Sukat ba namang ipapako sa krus? Mga walang katwiran eh. Di ba? Ano po sabi pa niya sa 11? Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Yan yung batong katitisuran nila. No? Ano pa sabi sa 12? Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kita nyo na? Saan matatagpuan? Sa Kanya lamang, kay Jesus lamang. Sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen? Nakita niyo po yun? No? Walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, maliban sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Ang mga taong ito yung mga pinuno na kausap ni Apostol Pedro, kailangan pong iligtas ni Jesus. Si Jesus na kanilang ipinako sa krus. Kung hindi ay mapapahamak sila magpakailanman. Ang pangalan po ni Jesus ay ibinigay sa mga tao sa bawat panahon at bansa. Tandaan natin yan, na ang mga mananampalataya sa Kanya ay maliligtas mula sa galit na darating. If you don't believe Christ, you cannot escape the wrath of God. Mabait ang Diyos pero mabagsik siya. Yun ang nakita kong katangian niya. Ang Diyos mabait, mahaba ang pasensya, pero pagka ginalit mo, tapos ka. Sandali lang eh. Ilan yung pinatay doon sa may desert. Hindi po laro-laro, hindi po biro-biro. Salamat sa pananampalatayang dumating sa buhay natin kasi nung araw, masiya ko, hindi ko po alam ito eh. Katoliko lang kami. Katolikong dekandado, de welding. Dito na kami mamamatay. Buti nga, hindi kami namatay eh. Isipin nyo kung namatay kami. Di sa impyerno kami maghahapunan. Kita nyo yun? Yung mga style nung, kaya mo na kami dito na ang kinamulatan namin, dito na kami mamamatay. May kaligtasan, ba't ka dyan mamamatay? Merong kaligtasan, basahin mo yung Bible. Ano pa sabi ni Pedro sa unang Pedro 4, 17, 18? Dumating na ang panahon ng paghuhukom. At ito'y magsisimula sa mga bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Ina-address dito, pati Christian. Biro mo sabi rito, no? At ito'y magsisimula sa bayan ng Diyos. Tayo po'y bayan na ng Diyos eh. Wala nang Hudyo, wala nang Hintil. Bayan na tayo ng Diyos. At ang sabi, at kung sa atin ito magsisimula, ano kaya magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Mas lalo na sila, kawawa sila. Kung tayo nga nakikinig na eh. Nakita niyo po yun?
Isinulat dito ang tungkol sa kahatulan at ang kakulangan ng kaligtasan. O tingnan nyo, verse 18. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Nakita niyo po yan, mga minamahal kong panauhin? Kung kami na nga, napakahirap pa mga taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas? Kami, dumadaan kami sa gilid ng apoy. Paano yung mga taong ito na paano sila maliligtas? Kailangan natin pakinggan ng salita, basahin mabuti, unawain. Inilalarawan ang nagniningas na hatol sa mga hindi makadiyos. No? Kaya kailangan talagang magsisi sa kasalanan at ginagawa naman namin ito palagi. Kung kayo po ay may problema sa inyong pananampalataya, lumapit lang po kami. Andito kami, araw-araw. No? Magtanong kayo. Baka nandun na kayo, sa gilid na kayo ng kasasadlakan ninyo, hindi pa nyo alam. Pumunta kayo rito at magtanong kayo, sabihin nyo, Pastor, paano ba ako maliligtas? Ipapaliwanag ko po sa iyo sa karunungan ng Diyos. No? Hindi tayo nag-iimbento ng kaligtasan dito. Ito po'y bigay ng Diyos. Ito po'y ayon sa kanyang masaganang biyaya. No? Sabi pa sa 2 Peter chapter 3, verse 7 to 12, pakinggan nyo, sa pamamagitan din ng salitang iyon, ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Kita nyo? Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong yun alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Napakaganda ng loob ng Panginoon. Kita niyo po? No? Hindi siya nagpapabaya sa kanyang pangako. No? Akala ng iba, nakasulat lang naman yan sa Bible. No? Ano pong sumunod na nangyari? Sabi, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, sabi niya, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Kita niyo? Sikapin ninyong maging makadiyos. Kasi wala yung Diyos eh. Kung ano-ano ipinalit ng tao sa Diyos eh. Naintindihan niyo po yun? Malaking insulto yun. Halimbawa, meron kang anak. May anak ka halimbawa, no? Nung ikaw ay buhay pa, may mga larawan ka, no? Nakalagay sa sala o nakalagay sa may living room, no? Namatay ka na. Isang araw pinalitan ng anak mo yung litrato, yung larawan mo. Nilagay larawan ng iba. At yun ang kanyang pinapasalamatan, laging niyang inaalala. Malaking insulto yun. Yun ay namatay na eh. Pero tanda mo, yung iniinsulto mo ay Diyos na buhay, hindi patay. Ba't mo papalitan ng larawan ang tunay na Diyos? Ang Diyos ay hindi lang nakikita. Wala po siyang larawan. Pero inilalarawan siya sa ating mga puso ng mga salita ng Diyos mismo. Naintindihan niyo po yun? Huwag mong papalitan yan. Tamo, sabi rito, kayo ng mga kabana at sikapin ninyong maging makadiyos. Sikapin ninyo, meron pong effort. No, ha? At ang sabi, habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Ngayon pala, nagrereklamo na tayo sa init. Ito, mas mainit ito. The good apostle Peter clearly believed in the destruction of the lost. No? Maliwanag sa kanya na mapapahamak talaga yung mga ligaw. Pag hindi mo inasikaso, kayo may mga magulang, may mga kapatid dito, mga tiya, tiyo, lolo, lola, naku,
Huwag niyo silang pabayaan. Ibigay niyo ang pag-ibig na ibinigay sa inyo ng Diyos. Yung tinanggap niyo yung pag-ibig mula sa Diyos, gamitin niyo po sa kanila yan. Huwag niyo hayaang mapahamak sila. Ang tagal na natin sa church eh. Kung hindi pa natin sila nakakasama, anong ginagawa natin? Meron pong urgency. Hindi tayo pwedeng matulog basta. Hindi natin pwedeng tulugan lahat yan. Sino ba? Yung nanay mo, tatay mo, kilala na ba ang Panginoon? Makadiyos na ba sila? Yung mga kapatid mo? Paano yung mga tiya mo, tiyo mo? Yung lolo't lola? Magulang na magulang mo? Paano sila? Hindi ka ba nag-aalala? Wala ka bang worry? Ano, ligtas katawang ka lang? Dahil kung talagang tunay ka na ligtas, susunod ka at gagawin mo yun. Ngayon naman tingnan natin yung posisyon ni Apostol Pablo. No? Tingnan natin, letter B, Paul. Galing tayo kay Pedro, punta tayo kay Pablo. No? Ganon din, ipinangaral po niya ang kahatulang darating at ang pangangailangan ng pagsisisi ng lahat ng tao. Remember, lahat po tayo makasalanan. Kailangan natin pagsisihan yung kasalanan. No, ha? Sabi po sa aklat ng mga gawa, 17, 30 hanggang 31. Sa mga nagdaang panahon, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Makinig kayo mabuti. Ulitin ko po, tingin nyo, tingin nyo. Sa mga nagdaang panahon, ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Yan po yun. Bakit? Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Meron na pong date yan. Hindi pa natin alam. May date na po yan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. May date na po yan. Ha? Darating yung paghukom sa sanlibutan. Marunong ang Diyos eh. Hindi niya nilagyan ng petsa, no? Kasi pag sinabi ng Panginoon, sige, by 2025, darating ako riyan. Naku, yung mga tao magkukumahog na yan, no? Hindi totoo yun. Kailangan ngayon pa lang, may warning na, may paalala na, although walang date, magsimula ka na mag-ayos ng buhay mo. No? Pagsisihan mo yung mga lahat ng kasalanan mo, yung lahat ng kalupitan mo, yung pagpapabaya mo, yung katamaran mo. Pagsisihan mo lahat yan. Oh, kita niyo na, marami. Napapahamak ang tao sa katangahan eh. Oh, maraming tanga na mamatay. Alam ba yun sa EDSA? Alam naman, bawal tumawid, tatawid pa. Sukat ba naman doon sa Guadalupe, merong pulis na uniforme, tumawid. Sa EDSA, sa may tapat nung, sa Guadalupe, patay po yung pulis. Kaya may panganib eh, kaya may mga babala para malaman natin na hindi natin sabihin pagdating mo sa langit, hahatulan ka na Diyos. O ikaw pala, andito ka pala, Serapin, sabi sa'yo. O anong masasabi mo? Pupunta ka na impyerno ngayon. Naku, hindi ko po kasi alam na ganun eh. O, umaten ka sa Lord's Temple, pinaliwanag ng pastor yan. Ano sasabihin mong hindi mo alam? Pakamot-kamot ka ng ulo para kang driver na hinuhuli ng pulis ah. Ito nyo? Maraming ganyan eh, yung katangahan. Kaya nga may church eh. Kaya nga may tagapagsalita ng mabuting balita para maintindihan ng mga tao yan. Kasi wala na silang idadahilan eh. Kaya hindi mo pwede sabihin na hindi ko po alam yun eh. Absent po kasi ako eh. Hindi pwede yun. Di ba? No? Isinulat niya ang tungkol sa puot ng Diyos. Ito si Apostol Pablo, matindi rin to, no? Hindi kanya paikot-ikutin. Sasabihin niya kagad na merong darating yung puot ng Diyos. Kailangan mo ng awa, kailangan mo ng habag, sapagkat darating yung paghatol. Wala nang kung ano-ano pang kunyan. Sabi pa niya sa Romans chapter 1 verse 18, ano sabi niya? Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay nahadlangan ang katotohanan. Kita niyo na? Papaatin po ba tayo ngayon? Ay, naku, medyo masamang pakiramdam. Huwag na muna. Kami po, dito na lang muna din kayo. Hindi naman magagalit ang Diyos eh. Inahadlangan niyo pati mga bata. No, may mga ganyang magulang minsan eh, katamaran. Pero pag kayo may tumanggap ka ng 5,000, kunin mo na lang sa, di ba? May, anong tawag na? Ayuda.
Meron kang kalahating gabang bigas. Naku, ang bilis niya, magang-maga pa lang. Nakapila na. Parang sa bigas lang nabubuhay. Ano ba naman yung mga taong yan? No? Nakita niyo ba yun? Ito mga dinideliver nating message na to, totoo lahat ito eh. Nakita niyo? No. Huwag natin hadlangan yung katotohanan. Kailangan magising ang bayan ng Diyos, lalo na yung mga inuugpong lamang. Sino pa mga inugpong dito? Taas ang kamay. Oh, yung mga panahon, hindi alam yung inugpong. Kita mo? Kaya kailangan kayo makinig, mabuti. No? Ibig sabihin, hindi kayo original. May puno, no? Yan, inilagay lang kayo doon sa puno. No? Hindi kayo original. No, ha? Basahin pa natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 2, 4 hanggang 11. Basahin natin. No, ha? O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya'y napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Di ba? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan ihahayag ang puot at makatwirang paghatol ng Diyos. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, naghahangad ng karangalan, kadakilaan, at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kasamaan. Nakita niyo, di ba warning yan? Anong tingin niyo? Nililinaw na mabuti na Apostol Pablo. No? Hindi po yan isinulat niya para tingnan lang. Kailangan unawain mabuti. Ito pala mangyayari. Nandiyan na pala lahat. Para siyang nobela. Actually, tapos na yung novel. Binabasa na lang natin para matuto at para maunawaan natin at makapaghanda. Yun po yun. No? Tingnan natin yung kasunod. Anong sabi? Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan naman ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Amen? Wala siyang itinatangi. Kita nyo, no? Pag sinabi ng Diyos na mahal ko kayo, lahat po yun mahal niya. Pero meron siyang pinapaalala. O yung mga may kasalanan diyan, magsisi na. O yung mga wag na magpatuloy. Yung mga ganon. Tandaan natin yun. Kasi yun po yung aral na ibinibigay niya. No, ha? So nagbabala rin si Apostol Pablo sa kapahamakan ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Mapapahamak talaga sila. Sa 2 Tesalonica 1:7 hanggang 9, ganito po nasasabi. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. I-post natin muna dyan. Naintindihan niyo po ba yun? No? Yung mga nagtitiis daw, yung mga Kristiyano na nagtitiis, yung nahihirapan, siguro, no? Aaliwin niyang kasama, no? Pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung palang mga naranasan natin, mga hirap, mga kapigatian, no, ha? One day, pagbalik ng Panginoon, aaliwin niya tayo. Doon natin marirealize na napakapalad pala natin. No? Saan siya darating? Tingnan natin sa 8. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Jesus. Ano pa? Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mahiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Totoo talagang impyerno. Nakita niyo? No? Naalala ko po yung biro mo to, kamatayan to, ha. Dito wala na pong balikan to. Pag nahulog ka na roon, hindi po pwede sabihin, ay nagkamali, nailagay ko si Serapin. Serapin dito ka, halika. Wala po. Pag doon ka itinapon, doon ka na forever and ever. Okay? Sino po ang natatakot sa impyerno? Impyerno yan, ha? Takot po ba tayo sa impyerno?
Sa COVID nga, takot kayo lahat eh. O, di ba? Nawala ang tao sa church. Bakit? May COVID eh. Ay, good morning. Ay, sige, good morning po. Good morning. COVID lang yun. Natakot na kayo. Eh, lalo naman to impyerno. Naisip niyo ba yun? Ang layo po niyan. COVID sa impyerno, malayo po. Sa COVID, natakot tayo eh. Kailan lang nagbalik ang church? Mula 2019, di ba? O yun na, lumabo na ng lumabo. 20, 21, 22. Kailan tayo nakabangon? Last part ng 2023. Dahil sa COVID. Natakot ka sa COVID, mas matakot ka sa impyerno. Dahil dyan, araw at gabi, walang tigil yan. Malinaw po ang pagpapahayag ni Apostol Pablo sa pagkapahamak ng mga ligaw na sumulat, no, na ang buhay na walang hanggan ay nasa anak lamang, kay Jesus lamang. Basahin po natin ang sinasabi ni Apostol Juan, letter C sa John. No, ha? Letter C, John. Ayan po yun. Basahin natin yung 1 John 5, 11 to 13. Sabi po ni Juan to. No? At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Amen? Amen. Sa pamamagitan lamang ng kanyang anak. Sino pong magkakamit nito? Verse 12. Ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Paalala again sa mga panauhin natin. Maliwanag po yan. Wala po kami dinadagdag, wala po kami naalis. Yan po ang dalisay na salita ng Diyos mula sa aklat ni Juan. Kaya may mga sintas po yan para makita ninyo. Ayan. Ang nagsasalita po dyan ang Biblia. No? Binabasa ko lang po yan. No? Ang sino mang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Kung naninirahan sa Jesus sa buhay mo, meron kang buhay na walang hanggan. No? Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Bakit po ito isinulat? Verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ganun po yun. Sino daw may buhay na walang hanggan? Yung mga sumasampalataya sa anak ng Diyos. Hindi po sinasabing sumasampalataya kay mama at sa mga bato. Linawin natin, ha? No offense, mga panauhin. No offense, no? Magbasa ka ng Biblia. Kung gusto mo matuto, pupuntahan ka namin, magba-Bible study kami sa bahay nyo para maintindihan mo yung detalye ng kaligtasan at nang hindi ka naloloko dyan sa mga kung ano-anong iniimbento ng tao. No? Dapat tayong manatili sa aral ni Kristo. Ano sabi sa Juan 9? Kung pinapaniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos at ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Mahalaga po talaga yung patuloy na pagdalo sa church. No? Kasi regular po. Sa mga panauhin natin, nakita nyo kayo ng umaga yung nakalagay dyan, di ba? Meron kami mga morning devotion, may mga gawain tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes. Kung di kayo makatulog sa gabi, mamasyal kayo rito, no? Ganap na yung kapito ng gabi, 7:30 mag-start tayo. And may enjoy ninyo yung salita ng Panginoon. Magsimula kayo mag-aral at mararanasan nyo ang unti-unting pagbabago ng inyong buhay. Buhay na masagana at kasaya-saya. Okay? So, ganun po yun. No? Nakita at naunawa ni Apostol Juan ang kahatulan at ang kakilakilabot na wakas ng masasama. Nakita niya na ito No? At kung ating sutunghian sa pahayag, 20, mula 11 hanggang 15, ganito ang makikita natin. Ano sabi? Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Yan po yun Hindi lang po isang aklat yan, mga aklat po yan. At doon, sa isang aklat, nakalagay po yung aklat ng mga taong may buhay na walang hanggan. Andun po yun, no? Tapos, yung mga patay hinatulan na sa kanilang mga ginawa.
Batay doon po sa mga nakasulat sa aklat. Sa verse 13, ang sabi, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Last verse. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang lungkot di ho ba? Tingnan niyo po yan. Highlight ko. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang daming pagkakataon na maligtas ka, pero nagpabaya ka. Christian ka na, pero pinapabayaan mo yung spiritual life mo. Ikaw namang panauhin, napakinggan mo na ito, pero parang wala lang sa'yo. Mas nanaig sa'yo yung relihiyon mo, hindi mo pinag-isipan yung tamang relasyon sa halip na relihiyon. Nakita niyo po yun? Even Christians, mag-isip-isip tayo, no? Kaya nagkaroon tayo ng church, hindi para lang pagandahin ito. Sabi natin, ganda, maluwag, maganda ang mga ilaw. Hindi po. Dito, dinideliver ang dalisay na salita ng Diyos para sa kaligtasan ng mga taong mapapahamak. Kita niyo? Mag-isip-isip tayo. No? Itinapon sa lawa ng apoy, sino mang hindi nakasulat ng pangalan. We have all the time on this earth. We need to learn. We need to search something that are very essential in our life. You can read the book. You can study the Bible. Join us. Sumama kayo. Kasi dito, tutulungan kayo, matututo kayo, makakapag-aral kayo. Sapagkat ang layunin ng church na to ay ayon sa aral at turo ng ating Panginoong Kristo na maligtas ang lahat ng tao. Pero may nakakatakot. Sa parehong aklat dito sa may pahayag na binasa ko, sa chapter 21, verse 8, pakinggan nyo. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Ayan, mga duwag daw. Sino duwag dito? Mga taksil ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Kita nyo na? Pati pala sinungaling. Huwag mo sasabihin, kasalanan ko lang naman, kundi lang, pagsisinungaling lang naman. Kasama ka sa impyerno. Huwag hindi ka nagsabi ng katotohanan, kapatid. Huwag ka na kasi magsisinungaling, nasanay ka na dyan sa ganyan. Ano sabi? Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Impyerno po yan. Ito ang pangalawang kamatayan. Hindi ho nagkulang ng paalala ang Diyos. Isipin nyo. Even John, the apostle of love, believe in the destruction of the lost. Wala po talagang kailangan maintindihan natin ang buhay. Sino ang hindi maniniwala na si Jesus at ang kanyang mga apostol ay nagturo na ang mga tao ay naligaw. Tinuturo nila na ang mga tao ay naliligaw. At ang isang kakilakilabot na wakas na naghihintay sa mga hindi nagsisi at sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Anong mangyayari? Anong mangyayari? At kung gayon, ang dapat na makita ng mga Kristiyanong tunay na nananahalig sa pagkapahamak ng mga ligaw, puntahan natin in Roman number 3, as believed by His disciples. No? Letter A, they take their own salvation seriously. Yung mga naligtas daw, iniingatan nila yung kaligtasan, tinanggap nila seryoso. No, ha? Tulad po ng ipinakita ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Matututo tayo kay Apostol Pablo sa kanyang mga karanasan at basahin natin yung mga ilang kasaysayan sa unang Korinto 9, 24 hanggang 27. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit,
Sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayo hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Isa lang ang message niyan, discipline. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng katawan mo. May morning devotion. Ay, may morning devotion ngayon. Parang nalalata ako eh. Huwag mong pakinggan yung katawan mo eh. Yung, alam mo yon. Ay bakit pagka TV, pinapanood mo yung mga nobela ng mga Koreano, tuwan-tuwa ka. Nakalagay pa sa Facebook ang mga litrato ng mga idols mo. Hindi ka ba nahihiya niyan? Tapos Christian ka pa naman. Kaya, di ba? Nakikita ko po yun, napapanood ko. Sabi ko, itong Kristiyano na to talaga. Oh. Disiplina. Yung mga nag-aaral, mabuting mag-aral. Pero tandaan ninyo, yung gawain ng Panginoon, hindi nyo pwedeng pabayaan. Baka umaasa kayo na pagka nakagraduate kayo, maganda na kinabukasan nyo. Mali! Ang magandang buhay, ang magandang kinabukasan, nakasalalay sa kamay ng Diyos. Nakita nyo? Wala sa pag-aaral. O, di ba? Yung mga nagtatrabaho, tuwan-tuwa kayo. Naku, hindi ako pwede mag-absent kasi meron kaming trabaho eh. May gawain sa gabi. Hindi kailangan ko mag-overtime eh. Kapatid, magandang magtrabaho. Maganda yon. Alam mo ba, masipag ka, maganda yon. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, huwag mong unahin yung trabaho. Overtime. Kaya ka nag-overtime, kinakapos ka. Kasi nga tamad ka. Pero kung uunahin mo ang Panginoon, mananagana ka, hindi ka kakapusin, hindi ka maghahanap sapagkat ang Diyos mismo ang mag-supply. For my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Hindi ka kakapusin. Magtataka ka, bakit dumadating ang biyaya? Magtataka kami. Isang kapatid kausap ko na isang araw. Para bang worried siya kasi pinagpapala siya eh. Baliktad to. Pastor, nag-aalala ako. Sabi ko, bakit? Kasi po pinagpapala ako ng Panginoon, sunod-sunod po talaga. Ano pinag-aalala mo? Kasi hindi ako nakakadalo sa gawain. Uy, sabi ko, babala sa'yo yan. Kaya ka pinagpapala ng Diyos, nire-remind ka lang niya. Alam ba, ba't ka pinagpapala? Kasi itong huli, nakakalimot ka. Itong mga biyayang ito para maalala mo, balikan mo. Get nyo? Baka akala nyo, kaya kayo pinagpapala dahil hindi kayo umaaten, dahil tamad kayo. Mali. Maganda natutunan ng kapatid yun. Nagpa-counsel pa sa akin para lang diyan sa bagay na yan. Nag-aalala siya kasi pinagpapala siya. Na regular na siya at maganda ang income niya, no? At doon sa mga grupo ng mga manggagawa, siya pa yung pinakahuling dumating, siya pa yung na-promote kagad, at siya pa yung maganda ang salary niya. Yung grade ng salary niya, mataas. Antakin mo yun. Oh. Pero nag-aalala siya kasi medyo hindi siya ay, sabi ko yun. Kailangan kang dumalo. Yan ay babala ng Diyos sa'yo, no? Huh? Ano pa ang dugtong ni Apostol Pablo diyan tungkol sa disiplina natin? Ganito po ang paliwanag niya sa Pilipos sa 3:12 hanggang 14. Sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hahantong sa langit. Hindi siya humihinto eh. Nagpapatuloy siya. No? Sige lang. I remember I started in 1988. Ngayon po 2024 na. Walang humpayan, tuloy-tuloy po yan. Kaya may Diyos ka, kaya wala, mapapagod ka rin. Magpakapagod ka na sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi ho ba? Tama ba? Oh. Ba't parang wala maka-amen? Kasi hindi kayo napapagod. Di ba? Diretso, no? Sabi ng mga kapatid niya, patay na naman tayo yan. Di ho ba? Oh. 1988 isipin nyo ngayon 2024 na. Walang tigil. No stopping. Kasi wala pa yung finish line eh.
Bagamat natatanaw na natin, ayun na, yung natatanaw nating finish line, yun yung nagpapasigla sa atin. Ito yung dahilan kung bakit lalo pa tayo nagkukumahog. At may drive talaga. Pukpukan ito, mga kapatid. Alam niyo naman yung papasok na sa may finish line, alam niyo yun? Pukpukan yan. Ano? Pwede kang madapa dyan, pwede kang matalisod dyan. Di ba? Kaya may kasamang pag-iingat po yan. Pwede niyo? Lumalago sa bawat biyaya at kalaman, tulad ng itinuro po ni Pedro sa 2 Pedro 3:17-18. Ano sabi niya? Ngayong ito, alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Yan yung morning devotion natin. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Pakinggan niyo po mabuti yung letra. Tingnan niyo po mabuti yung mga letra. Intindihin niyo mabuti ninyo, ha? Ngayong ito, alam na ninyo, mga kapatid, sabi niya, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw. Kita niyo, may manliligaw po eh. Huh? Mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Mag-ingat kayo riyan. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Nasa mabuting kalagayan na kasi kayo eh. So hindi na kayo dapat mabunot dyan. Andiyan na kayo, no? Ano pa sabi niya? Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Yan po yun. No? Yung bang pagmamalasakit mo sa sarili mong kaligtasan ay katibayan ng paniniwala mo na napapahamak ang mga ligaw, no? Punta nga tayo sa letter B, no? Ano sabi? They are concerned for the salvation of others. Nag-aalala tayo, concerned tayo sa kaligtasan ng ibang tao. Meron silang habag sa mga ligaw, tulad ng Panginoong Hesus at Apostol Pablo, no? Tingnan niyo ang Panginoong Jesucristo during his yung kanyang evangelistic work, no? Sabi niya sa Mateo, sabi sa Mateo 9:35-36, sabi, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Oh, ang dami, oh. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Imagine po ninyo, ang Panginoong Hesus, siya pa nagtuturo sa kanila sa mga sinagoga, no? At ipinapangaral niya yung magandang balita. Ang Panginoon na yan, nangaral pa. Isipin niyo. Oh. Ano sabi sa 36? Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito para mga tupang walang pastor, para mga tao sa bagong baryo. Naintindihan niyo po yun? Ang daming tao dyan, lumalakad araw-araw. Pansinin niyo, ganyan po yan sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito. Hindi nila alam ano ang kinabukasan nila. Wala silang malay. Wala silang direksyon. Mga ligaw. Pag tinignan mo, parang masaya lang. Pero makita mo, sa kaloob-looban ng puro hinagpis, kahirapan. Sila yung kailangan natin puntahan. Sila yung dapat kausapin. Sila yung dapat yakagin sa church para mamulat sila at magkaroon ng magandang pagbabago ang mga buhay nila. Ang Panginoon mismo nangaral. Kita niyo po yun? Kaya yung prayer ni Apostle Paul sa Romans, anong pinagpipray niya? Pinagpipray niya na maligtas yung buong Israel. Romans 10:1-4, sabi niya, mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sapagkat, saksi akong sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, mali nga lamang ang kanilang batayan. Dahil hindi nila kinilala ang katwirang mula sa Diyos at nagsisikap silang gumamit ng sarili nilang pamamaraan, hindi sila sumunod sa mamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat, si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Napakaganda talaga ng Bible kung babasahin mo talaga. Maintindihan mo talaga. Tutukan mo lang. No? Tayo ay nahahabag doon sa mga taong napapahamak. Pag tinitignan ko nga po yung, alam mo yan, kasi yung palengke, boy na boy yan eh. Yung kalye na yan, malolos na yan. Yung buhay na buhay po yung makikita mo yung tao, yung buhay ng tao, kita mo rin. Marami yan, masaya,
halakhakan, tawanan. Kahit siya ka pumunta sa palengke, sa barberya, sa mga kalsada, yung gilid ng Malolos, yung magtinda ng mga gulay, tsaka mga isda riyan. Parang walang problema ang tao, no? Wala silang kamalay-malay, pupunta sila sa impyerno. Hmm? Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 9:37 hanggang 38, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Yun. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Marami sa atin, matatanda na rito, magagamit na ng Panginoon, pero ayaw magpagamit. Di ba? Iba ang kanilang ginagawa, iba yung kanilang direksyon. Pagkita ng pera, sabi ko nga, hindi naman masama yon, pero dapat may time ka rin. Yung oras mo, tapyasan mo. Eto, hanap buhay. Eto sa pamilya. Eto sa kapwa ko. Ay, teka muna. Ito lilipat ko to. Ito unahin ko. Eto yung sa Diyos. Lagyan mo ng porsyon, yung Diyos. Lakihan mo yan. Ganun po yun. No? Ulitin ko, no? Dito po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10 to 11, isang paalala agad nito, no? Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. Sila mismo, sina Apostol Pablo mismo, pumunta sa mga ligaw at nagpadala pa ng iba upang puntahan ang mga taong naroroon at napapahamak. No? So ang pagmamalasakit ba natin sa kaligtasan ng iba ay nagpapakita na naniniwala tayo na ang mga tao ay napapahamak talaga yung mga ligaw. No? Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi lamang po tungkol sa apoy, tungkol sa impyerno at kapahamakan. Ito po ay mabuting balita ng biyaya, pag-ibig at habag ng Diyos sa mga makasalanan. Lahat tayo nawala sa hulog, lahat tayo masama, lahat tayo gumagawa ng kasalanan. No? So sabi po ng aklat sa Tito, Kabanatang 2, 3 hanggang 6, pakinggan niyo mabuti ito. Sabihin mo sa mga matatandang babae na sila'y mamuhay na may kabanalan. Huwag maninirang puri, huwag maglalasing, kundi magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Turuan mo rin ang kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. So ano man ang tila pagkakaantala sa pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa ay dahil sa pagnanais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. That is the main purpose. Lahat kayong mga nakaupo dyan, lahat tayo nasa loob ng templong ito, layunin ng Diyos maligtas tayong lahat. Ayaw niya na maski isa dito may mapahamak. No? 2 Peter chapter 3, verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Ulitin natin ito. Gaya ng inaakala ng ilan. No? Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan habang hindi niya nais, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Nakita niyo? Ang ganda ng puso ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayaw niya na may mapahamak natin. Ngunit hindi po ibig sabihin na ang Ebanghelyo ni Kristo ay isang aral ng universalism. No? Balikan ko uli yun. Kung saan ang isang mabait na Diyos ay tinatanggap silang lahat para maligtas at hindi na kailangan magsisi. Universalism po yun. Kung saan hindi na kailangan pilitin silang manalig sa Ebanghelyo ng kaligtasan. No? Kung ang motivation natin ay iligtas ang iba, kailangan po natin kumilos ng maaga, hindi lamang dahil sa pag-ibig ni Kristo,
kundi dahil sa wasto ang pagkaunawa natin tungkol sa mga napapahamak na mga ligaw. No? Ang last verse po na babasahin ko, binasa ko na kanina, 2 Corinthians 5:10-11. Sapagkat lahat tayo, alalahan natin, no? Lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Amen. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Sa umagang ito, walang magsasabi masiisa na, Lord, sorry, hindi ko po alam yun eh. Araw-araw, ang church na ito ay may mga gawain. Linggo-linggo ay merong gawain. Kahit na punong may COVID, tuloy-tuloy yung gawain natin. Hindi tayo napatigil ng COVID. May salita sa inyong mga telebisyon at patuloy tayong nakikinig. No, ha? Ngayon, hindi natin pwedeng pagharap sa Diyos, hindi natin alam ito. No? Alam ba natin lahat, nakapakinig na tayo. At doon sa mga panauhin na ngayon nakapakinig ng salita ng Diyos, dapat kayong manabik. Next week, andito kayo. Dapat tuloy-tuloy po ito hanggang sa dumating ang Panginoon. Walang humpay ito. Hindi tayo titigil. Kailangan lahat ng tao marating ng mensahe ng kaligtasan. Hindi tayo papayag. Kung ang mga apostol to hindi pumayag, lalo rin tayo. Tayo mga nakapakinig, tayo mga naligtas. Tayo mga iniugpong lamang. Iba yung lakas, iba yung tiyaga, pagsisikap ang ating gagawin. At ang church na to, pagdating ng Panginoon ay malagong-malago. Ang church na to, sa sandaling tubusin ng Diyos, kunin ng Diyos, iakit sa langit, lahat ng mga tao rito ay wala na pong magtatanong na hindi ko alam yan o whatever. No? Patuloy po tayo. Yung mga panauhin, meron po tayong gawain. Magtanong po kayo mamaya, kakausapin kayo ng ating mga manggagawa at ipapaliwanag sa inyo yung mga gawain upang kayo ay magpatuloy. No? Huwag kayong humihinto. No, ha? So kung ang lahat po'y nakahanda na, tayo po'y manalangin. Ang bawat isa ay yumuko at tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po ako sapagkat patuloy mong inihahayag ang iyong mga tuntunin sa templong ito. Dalangin ko po sana ay magpatuloy kami sa pangangaral ng Ebanghelyo at walang tarus na pag-aanyaya sa mga tao. Sana'y gamitin namin ang mga aral na aming napakinggan at sumunod sa iyong palatuntunan para sa isang mapayapa at masaganang kinabukasan. Ama, patuloy mong ingatan ang aming landas at masunod nawa ang iyong biyayang aral na ibinigay sa amin ngayong umaga. Walang hanggang pasasalamat at papuri. Sa iyo ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Tumayo po tayong lahat at tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Kung tayo nakahanda na, tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Magbatihan po tayo sa isa't isa.